Nakakita ka na ba ng panibagong version ng Arka ni Noe? May mga tao na nagsasabing wawasakin ng Diyos ang mundo sa Disyembre. At upang makaiwas sa kalamidad, nagsimula na silang magtayo ng Arka ni Noe. Maraming tao ang nabigla, pero narito ang tanong, talaga bang makakatulong ang pagtatayo ng Arka upang makaligtas sa isang malaking kalamidad? Sapat bang matibay na silungan upang mabuhay tulad ni Noe? Sa totoo lang, may mahalagang punto tayong nakaligtaan. Si Noe at ang kanyang pamilya ay nakaligtas sa baha na lumipol sa buong mundo. Hindi lang dahil nagtayo si Noe ng malaking arka. Kung gayon, bakit sila nakaligtas? Tingnan natin ang sinasabi ng Diyos tungkol dito. Sabi ng Diyos, ano ang dapat nating makita mula sa paggawa ni Noe ng arka? Sa isang banda, nakita na natin ang marangal na karakter ni Noe. May konsensya at katuwiran si Noe. Sa kabilang banda, nakita na natin ang tunay na pananalig at tunay na pagpapasakop ni Noe sa Diyos. Lahat ng ito ay nararapat na tularan. Dahil mismo sa pananalig at pagpapasakop ni Noe sa atas ng Diyos, kaya naging minamahal si Noe sa mga mata ng Diyos. Isang nilikha na minahal ng Diyos. Ito ay pagiging mapalad at pinagpala. Ang gayong mga tao lamang ang karapat-dapat na mamuhay sa liwanag ng mukha ng Diyos. Sa mga mata ng Diyos, sila lamang ang nararapat na mabuhay. Ang arka ay kasangkapan lamang upang protektahan ang pamilya ni Noe at ang iba't ibang uri ng hayop. Ngunit ang tunay na pananalig, pagsunod at katapatan at pagsamba sa Diyos ang dahilan kung bakit nakaligtas si Noe. Ngayon nakakalungkot, maraming tao ang walang pananalig tulad ng mayroon si Noe. Madalas tayong lumalayo sa Diyos kapag walang sakuna at tumatawag lamang sa Kanya kapag may sakunang dumating. Tulad ng mga tao noong panahon ni Noe na nalipol, ginugol nila ang kanilang mga araw sa pagkain, pag-inom, pagsasaya, pagkita ng pera at pag-enjoy sa buhay. Kahit gaano pa sila binalaan ng Diyos, hindi sila nagsisi. Nang magsara ang pintuan ng arka at bumuhos ang baha, huli na ang lahat. Kapatid, Chuck, na darating ang malaking kalamidad sa mga huling araw. Kung nais nating makaligtas at hindi lamunin ito, ang pinakamalagang bagay ay ang pagtatayo ng ugnayan sa Diyos. Maganda sa pamamagitan ng pagsisisi at pamumuhay ayon sa kanyang kalooban. Kung hindi tayo magsisisi, gaano man katibay ang ating silungan, hindi tayo nito maprotektahan. Kapatid, nais mo bang tularan si Noe? Kung nais mo pang matuto tungkol sa mga salita ng Diyos, mag-iwan lamang ng komento o magpadala sa akin ng mensahe.